Puro kalokohan ang pinagsasabi niya. Lumabas na yan sa lahat ng klaseng investigasyon. May mga testigo na tinuturo na kompleto na dokumento. Bakit hindi na-file? Talaga kayo i-file. Yan ang katotohanan dyan. Ang ipapile nila yung mga kontra. O kaya yan, nakakulong na yung kontra. Ipinaliwanag ni Ombudsman Boying Remulla kung bakit hindi agad na isasampa yung mga kaso laban sa ilang kilalang personalidad na nadadawit sa flood control scandal. Ayon kay Remulla, hindi maaaring madaliin ang proseso hanggat hindi kumpleto yung ebidensyang kailangan upang mapanindigan ng ombudsman ang mga kasong ihahain sa korte. Alamin natin sa ulat ni Margot Gonzalez. Nasa fact-finding stage pa lamang umano ang Office of the Ombudsman sa mga aligasyon laban kina Senador Chis Escudero at Senador Joel Villanueva kaugnay ng flood control scandal. Patuloy pa ang pangangalat ng ebidensya ng tanggapan upang matukoy kung may sapat na batayan para isulong ang mareklamo laban sa dalawang senador. Samantala, nasa preliminary investigation na ang reklamo laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Hintayin pa ng ombudsman ang kanyang counter-affidavit o depensa bago makapagpalabas ng resolusyon sa kaso. Dahil sa mabagal na pag-usad ng ilang kaso, may mga nagtatanong kung bakit tila mas nauuna pang nakasuhan ang ibang personalidad na hindi naman umano nadadawit sa flood control anomaly. Kabilang dito si dating Congressman Mike Defensor na nagpahayag ng pagkadismaya sa tila mabagal na pag-usad ng kaso laban kay Romualdez. Romualdez, dapat isunod na nila, nauna pa kami. Ngunit ayon kay Remulla, hindi maaring madaliin ng ombudsman ang proseso dahil kailangang tiyaking sapat at matibay ang ebidensyang ihaharap sa korte. Anya mas mahalagang maihanda ng maayos ang kaso kaysa magsampa agad ng reklamo na maaring hindi mapanindigan sa paglilitis. Sistema ng sistema ng batas natin yan eh. And kahit nasabihin mo sa akin, bilisan mo yan, pag hindi kompleto yan, hindi ko ha-file yan. Hindi pwedeng fa-file mo, we-weaponize mo. Dapat dyan, pag final mo, kaya mo nang panindigan. In fact, ang prinsipyo yung gusto namin manaig dito, pag nag-file kami ng kaso at humingi kami ng continuous trial, ika-grant, ready na yung lahat ng ebidensya. Para wala nang mawawalang ebidensya, wala nang mawawalang testigo, tapusin namin kagad yan. Kaya lang, yung preparasyon ang mahirap eh. Sa kaso naman ni Marcoleta, sinabi na noon ng ombudsman na mas mabilis ang naging case build up dahil sa mga impormasyong nakuha ng kanilang tanggapan. Kabilang ang mga pahayag at pag-amin ng umano'y may kaugnayan sa pagtanggap ng donasyon at hindi pagdideklara ng ilang yaman sa kanyang salin. Samantala, umaasa ang ombudsman na pagbibigyan ng korte ang kanilang hiling na ma-discharge sa kaso si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan. Layunin ng tanggapan na magamit si Bunoan bilang testigo sa isinusulong na grand conspiracy case laban kay Romualdez. Bantayan natin ang courts because kami we're putting on our best face to put flesh into the cases. Sana the courts will also do their part in dispensing justice in this country. Justisya ang pinag-uusapan dito. Samantala, nilinaw naman ni Remulla na wala ng probative value para sa ombudsman ang Cabral files matapos pumanaw ang dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Gayunman, maaari pa rin umano itong magamit bilang bahagi ng narrative o background sa pagbuo ng kaso, ngunit hindi bilang pangunahing ebidensya na maaring patunayan sa korte. Ang problema kasi, it has no probative value that the person now is dead. So, who will testify as to the files? Wala na eh. Technically, as if it doesn't exist. You can probably use it as a narrative, as part of a narrative, but supported by other evidence rather than the files. Bukod sa flood control cases, tututukan din ng ombudsman ang magiging 2027 proposed budget ng Pangulo. Humingi na ang tanggapan sa Department of Budget and Management o DBM ng kopya ng President's proposed budget upang masubaybayan ang anumang pagbabago sa proseso ng budget deliberations. Ang kay Remulla, mahalaga ang monitoring upang matiyak na walang lalampas sa mga pondong isinumite at inaprobahan sa ilalim ng proposed budget ng Malacanang. We prepared a letter to the DBM already to give us a copy of the President's proposed budget. And any changes there, we will notice, we will study, and we will make sure that nobody goes beyond what is submitted by the President. Puro kalokohan ang pinagsasabi niya. 2 taon na yan. Mula nung inilabas yan, lumabas na yan sa lahat ng klaseng investigasyon. May mga testigo na tinuturo na
kumpleto na dokumento, bakit hindi na-file? Talagang ayaw i-file. Yan ang katotohanan dyan. Ang ipapile nila, yung mga kontra. O kaya yan, nakakulong na yung kontra. Yung mga may kaso dahil nagbaliktaran, siyempre, hindi nila ipapile. Papahabain nila. Yun lang mo yun. Ayan, maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, ngayon ay babasahin po natin itong mga mensahe mula sa ating mga kababayan. May tanong si Odaniles Nobel, Attorney Sal. Attorney, tanong lang po, kailan magpe-present ng witness ang defense tungkol sa Article 4? Kasi tinapos na ito. Meron pa po daw possibility na mag-present ang defense panel ng kanilang mga witnesses, Attorney Sal? Unang-una, para sa akin, mula doon. May pipresenta mo dyan yung mga testigo nga nila, puro pabor sa depensa, mga sinabi ng mga yun Na natuklasan na natin yan sa pamamagitan ng pag-direct examination at sa cross-examination. Pero ang regla kasi dyan, tatapusin nila lahat yung presentasyon ng prosecution bago kung sa pananaw ng defense ay kailangan sila magpresenta rin, saka sila magpipresenta. Tapos na yung Article 4, pero umpisa naman nila yung iba. Tapusin nila lahat yan bago yung panig naman ng depensa. Pero wala naman nga napatunayan Ang napatunayan, talagang politika ang ginawa nila Inday Sara. Gusto na talagang siraan, tanggalin, at kung maaari, i-disqualify na ito. Yan talaga. Wala nang iba. Ayan. May komento naman po si Rainier Yoingko from YouTube. Ang prosekusyon ay halatang gumagawa ng paraan para kumuha ng mga witness na hindi makatotohanan at wala namang personal na kaalaman. Bakit hindi muna natin pansinin ang background ng mga ito? Nakakasawa na po. Kasi nga, wala silang ibang may pipresenta. Kaya naghahanap na lang ng mga hindi ka panipaniwalang testigo para masabi lang na may testigo sila. Hayaan mo sila na lumikha sila ng lupit ng bibitay sa mga leeg nila. Ayan. Ito naman po si Gilbert Labrador, Attorney Sal. Dapat sa mga witness ng prosecution, kada may isasagot na hindi sigurado o chismis lang, walang personal knowledge, may lapses, errors o may tampered na documents, kada sablay na sagot ay pukpukin sa ulo. Kung kada maling sagot ay kada sablay sa dokumento ng mga witness ng prosecution ay may katumbas na pukpuk sa ulo, siguro kada tapos ng hearing ay bukol-bukol ang mga ulo ng mga witness. Mali. Yung mga ganyan, papabayaan mo lang. Kasi bawat mali nila, bawat kasinungalingan nila, yung nanonood nakikita yan. At lalong napapatunayan na talagang ang layunin mo lang ay siraan ang reputasyon, ang pagtitiwala ng bayang Inday Sara, tanggalin mo sa pagkakandidato sa 2028 bilang presidente. Ayan yung sirain nila ang kanilang mga sarili at nakikita yan ng maraming mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga botante. Hayaan nyo, magkamali ang mga yan para pagdating ng panahon. Wala pa sila doon. Ayan. May katanungan si Marie, Attorney Salha. Speaking of succession, what happens if a country's current and previous elections are all fraudulent? What happens if the succession itself is questionable? Wala. Nakaraan na yun Gagawin mo. Yung gagawin ka ng panibago. Ang gawin mo ninyo, kayong mga nagsusulat dito sa ating programa, puro reklamo din kayo mag-organisa kayo sa mga lugar nyo, ng inyong mga grupo, para sa isang panawagan ng mapayapang protesta, ay sumali kayo. Lumabas kayo sa kalye. Yan ang mahalaga dyan. Ayan. Ito, Attorney Sal from Teresa Remiter. Komento din niya kay Senator Robin. The NBI Director matibag po kasi, Attorney Sal. Masyado naman mayabang. Sorry for the word, pero totoo po. Dati pong DDS member yan, sabi ni Senator Robin Padilla. Simpleng senador po si Senator Robin, pero magaling, Attorney Sal. Siya ay lumalaban para sa ating bayan at laban sa mga kawatan dyan sa gobyerno. Ika nga, makamasa siya. Salute po sa inyo, Senator Robin Padilla.
Hindi pinag-uusapan yung kayabangan sa pagtestigo. Pinag-uusapan dyan kung totoo yung sinasabi mo. Mm. Kung ikaw ba ay bias. Yung binanggit mong testigo, director ng NBI, hindi lamang kasinungalingan ang pinagsasabi niya, kung hindi bias siya. Alam mo, kung bias ka talaga, sasabihin mo puro kasinungalingan kasi galit ka ng dati dyan eh. At ipinakita niya ang galit niya sa pamamagitan ng 3 kolong na paninirang ginawa niya kay Inday Sara. Pati na, yung pabiyak niya, nakalaban din ni Inday Sara, bumoto rin sa impeachment. O paano mo ngayon, paano mo mapapaniwalaan ang ganitong testigo? Ayan. Ayan. Meron pang, Attorney Sal, meron pang tanong dito si Josen Sevilla kasi sabi niya, kung pwede pa ba daw na hindi na lang daw magsona si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pwede po ba daw yan? Bakit naman hindi? Kung akong presidente, kung wala naman akong sasabihin, wala na yan. Gastos lang yan. Papurmahan lang kayo dyan. Trabaho na lang tayo. Ayan. Ito, meron pang komento dito si Sherwin Laude, Attorney Sal. Ombudsman na politika na parating gumagawa ng presscon. Mga dating ombudsman, hindi naman ganyan, Attorney. Hindi nga ba? Kasi nga, yan ang tagapagtanggol ng pangkasalukuyang administrasyon. Hindi upang ipatupad ang mga sinasabi ng batas, hindi para pagtakpan, ipagtanggol yung mga kaibigan niya sa administrasyon. Ayan. At syempre pa, Attorney Sala, bago po muna tayo tuloy magtapos, yan na po yung last na katanungan, ay babatiin natin itong mga nanonood sa atin from different parts of the world, from Nepdrox. Good morning, Attorney Sal, watching from Oregon, USA. From Maria Bon, good morning, Attorney Sal and Carlo, watching from Brisbane, Australia. God bless you all. And sa ating mga nanonood sa social media, kay Rosalinda Tandok, si Mel, si Andrea Gueco, watching naman from Singapore, si Josen, ayan, nabanggit na natin kanina, si Tessie Labo, si